So magandang araw po sa inyo muli. Ako po si Brother Jings. Kuya Joe Domingo. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. This verse tells us who we are. We are practically God's clone. Number 1, one with God himself. He is our Father, our origin. Number 2, his offspring, and therefore number 3, loved by him, as he loved himself. This verse is the verse which we must keep in our hearts always. This is the verse that reminds us that, number 1, we are all connected with each other, and, number 2, we are all connected with nature. We cannot exist without each other. We cannot exist without nature. Carl Sagan said, "We are all connected to each other, biologically, to the earth chemically, and to the rest of the universe, atomically." As God's children, if we die as infants, we go back straight to God, our origin. Whoever receives this little child in my name receives me, and whoever receives me receives him who sent me. Let the little children come to me, and do not forbid them, for of such is the kingdom of God. Assuredly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God as a little child will by no means enter it. However, if we live on to become adults, having inherited the wonderful trait of our Father, we can freely choose to do what is good, do what is bad, or do nothing at all. Assuredly I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Good morning. Ngayon yung pinag-uusapan namin dito, nasa ano ito mga kapangyarihan na mayroon tayo. Na akala natin, ang choice lang na pinapabili tayo ng Diyos is yes or no. To love or not to love. Pero merong isang pinipili yung tao dyan. Sabi, hindi ako pipili, neutral ako. Pero darating ang panahon na dapat, pumili ka eh. Sabi ni Jesus, "He who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters abroad." Ngayon, yung mga taong nandun sila sa hindi sila decided. Kabilang sila dun sa kalaban ng pag-ibig ng Diyos. Kailangan made up ka eh. Pagka nag-decide ka, yun. Pagka hindi ka nag-decide ng yes sa Lord, doon ka sa kabila. Walang ibang lugar eh. Para doon sa taong mabait. Mabait ka lang. Ang hinatanggap ng Diyos, yung mabuti. Ibig sabihin, ginagawa mo yung dapat nagampanan na inaasahan sa atin bilang anak ng Diyos. Dahil maging kawatis ka ng Diyos, kung ginagawa mo yung dapat nagampanan doon sa moment na hinahamon ka ng pagkakataon. Ang nakakapagpaalala sa akin ito, itong gospel ni Jesus Christ sa Matthew chapter 8 verse 22. Then another of his disciples said to him, "Lord, let me first go and bury my father." Follow me, and let the dead bury their own dead. Kaya tatalon tayo ngayon, bakit sino ba yung tinatawag na patay? Tayo ngayon dito, tinatawag natin mga patay, yung hindi na humihinga. Ang mga patay pala, pag binalikan nyo doon sa Amos, chapter 2, verses 6 to 10, "Thus says the Lord, for 3 crimes of Israel, and for 4, may kanalaman yung 3 dyan tsaka 4, no? "I will not revoke my word, because they sell the just man for silver and the poor man for a pair of sandals." Sabi ganito dito, "The worldly people, unmoved by widespread and obvious poverty and injustice, prefers not to do anything." Kaya tayong mayayaman, tayo may mga pagkakataon, pag hindi natin ginamit yung kayamanan natin at pagkakataon para maibsan yung kahirapan ng ating kapwa, patay tayong tao sa mata ng Diyos. Sa mata ng mga tao nagpapakasasa ngayon. Ang feeling la, nakakaingit naman itong mga tao, ito buhay na buhay. Sa Diyos pala, hindi. Yan ang mga patay. Yan ang mga patay. Bangkay. Paano natin mapatunayan yan? Dahil sinabi ni Jesus Christ na pupuntahan ko si Lazaro. Sabi ganyan, kasi natutulog. Our friend Lazarus sleeps, but I go that I may wake him up. Lord, if he sleeps, he will get well. However, Jesus spoke of his death, but they thought that he was speaking about taking rest and sleep. Then Jesus said to them plainly, Lazarus is dead, and I am glad for your sakes that I was not there, that you may believe. Nevertheless, let us go to him. Sabi nila, natutulog pala. Sabi ni Thomas, ba't pa natin pupunta? Hindi, antayin natin magising. Hindi nyo naiintindihan eh. Talagang patay na siya. Pero sa akin, he is still asleep. Ganyan din yung
tinugundong kay yung isang bata na sabi gano'n nung andito si Lord, papuntahin natin kasi yung anak mo may sakit. Sabi nung mga katulong, boss, patay na eh. Huwag mo nang guluhin sila. Sabi ni Jesus sa kanila, hindi, natutulog lang yan. Kaya nga sabi niya, nung pinabangon niya, nagtawanan yung mga tao sa paligid. Nung pinuntahan ni Jesus, kayo lang sasama yung magulang na at saka sila Pedro. Tapos sabi niya, nung ginanap niya yung dapat maganap, binuhay niya. Nagtawanan yung mga tao, sabi gano'n, natutulog lang yan. Sabi nga, nagtawanan sila. Pagpasok ni Jesus Christ, sabi niya doon sa bata, Talita, koum. Sabi, nene, bumangon ka. Arise. Bumangon eh. Kasi sa Diyos, miski yung ating mga magulang, basta sila nabuhay na maayos, miski pumanaw na sila, sa mata ng Diyos, buhay yun. Pero may mga tao na dito, buhay na buhay, pero hindi ginagampanan yung dapat gampanan. Sa mata ng Diyos, patayan. So ano itong gusto ko i-share sa inyo? Na gusto yung makita tayo ng Diyos na buhay na buhay. Buhay ka pa. Ginagampanan mo yung dapat gampanan ni Jesus Christ. Na ibsan natin ang pangailangan ng mga maralita at saka yung mga sadyang pinuntahan ni Jesus Christ na maibsan. Na binanggit sa atin niya sa Lucas. Na I came, sabi niya, para puntahan yung mga nakakulong, puntahan yung mga may sakit, para puntahan yung mga ganito. Tayo nandito eh. Katawan tayo ni Jesus eh. Kung ginagampanan natin, dapat gampanan niya. So kung hindi natin ginagampanan yan, bangkay tayo dito. Hindi tayo kasama ni Jesus. Yan muna po ang dapat pag-isipan natin tuwing na. Maraming salamat po. Magandang umaga po muli. Alam niyo po, isang kakaibang handog o kaloob ng Panginoon sa tao ay yung ating freedom to choose. Humanity was given this privilege po na pwede po tayong mamili, magkaroon ng sariling desisyon, magkaroon ng sariling disposisyon sa ating mga ginagawa. Mula po nung simula ng creation, ito po ay naipakita na sa atin ng mga unang mga tao, si Adan at Eva, in their choice of what they'll do with regards puro sa sinabi ng Panginoon about the tree na yung prutas na hindi nila dapat kainin. So, it's either they obey God or disobey God. Pwede nilang kainin yung pinagbabawal. But hindi nila na-reconcile probably on that time na ito pong karapatan na ito, itong pribilehyung ito ay may karampatang responsibilidad. So yung responsibility po na ito dapat maintindihan ng tao ngayon dahil naipaliwanag na ng Panginoon sa kanyang banal na aklat kung ano yung marapat, ano yung tama at ano yung mali. Sa mga tala po sa Deuteronomio, sinabi niya po, you can choose life or death. At yung right po, o yung life po na sinasabi niya is yung pagsunod sa Kanya. At yung kamatayan naman po ay yung pagsuway sa Kanya. So, based on that premise po, tayo ay ngayon meron ng kaalaman ng right and wrong, life or death. At yung mga choices po natin dapat na ginagawa ngayon ay nakapaloob dito sa pamantayan na to. At binanggit po ng Panginoon, specifically sa mga larawan na ipinakita niya doon sa Luke 16 tungkol po rin sa kay Lazarus na isang pulubi at yung isang mayaman na sumakabilang buhay, na ipakita po rito at naipaliwanag dito sa story na to ano naging kalagayan nung mahirap pero dahil sa kanyang pagsunod ay tinatamasan niya yung ginhawa ng buhay na walang hanggan. At yung mayaman naman na nakagawa ng mga hindi karapat-dapat ay nandoon sa kalagayan na nangangamba dahil marami pa siyang mga kamag-anak na gumagawa ng kamalian. So, dapat po natin maintindihan na ang choices po natin ay may karampatang accountability. Hindi po pwede na gawa lang tayo ng gawa ng mga bagay-bagay na hindi natin inaalam kung ito ba ay marapat o naaayon sa salita ng Diyos.
Ngayon, ang tao po ay maaaring magkamali dahil tayo po ay sabi nga tao lang. Pero again, gumawa po ang Panginoon, ang Ama, ng solusyon para tayo ma-redeem sa kasalanan. At yan po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kailangan po nating tanggapin na siya ang ating tagapagligtas, siya ang ating Diyos, at magpatuloy sa pagsunod sa anumang pamantayan na iniwanan niya na nakasulat naman po sa banal na aklat. So tayo po mga nilalang, bagamat meron tayo mga choices. Again, ang pamantayan po natin ay hindi yung ating gusto, kundi ano yung kalooban ng Panginoon. Yun lamang po at marami pong salamat.